Naka-half-mast na ang mga bandila ng mga tanggapan ng Special Administrative Region. Naka-headline sa mga pahayagan doon ang naging madugong wakas ng pang-hostage sa mga turista ng isang nag-aalborotong pulis dito sa Pilipinas. Malungkot ang mga taga-Hong Kong sa nangyari. Napakalungkot. Palagay ko, nararamdaman ito ng lahat ng taga-Hong Kong. Nalulungkot ako. Sayang ang pagkamatay nila. Baliw ang hostage taker na yon para idamay ang mga inosenteng tao. Sa Hong Kong Stock Exchange, nagkaroon ng isang minutong katahimikan para ipagdasal ang mga inosenteng namatay sa kamay ng hostage taker. Pero mas nangibabaw ang galit ng mga taga-Hong Kong. May mga nagrally sa harap ng Philippine Consulate. Sa isang Hong Kong chatroom, tinawag ng mga unggoy ang mga Pilipino. Ramdam ni Philippine Consul General Claro Cristobal sa Hong Kong ang puot ng mga tao roon. Tayo bilang isang bansa ay napakalalim ng ating pagkalungkot sa kinahinatnan ng kaganapan dyan sa Pilipinas at tayo ay mahal natin ang katahimikan. Pero sabi niya, wala pa namang indikasyon na ibabaling ang galit nila sa mga Pilipinong nagtatrabaho roon. Malinaw ang buwelta ng Hong Kong. Nasa black alert ang Pilipinas sa kanilang travel advisory kung saan bawal nang bumiyahe rito ang mga nationals nito. Iginiit din nila na dapat imbestigahan ng gobyerno ng Pilipinas ang nangyari. Ayon kay Undersecretary of Security Lee Tung Kwok, walang katulad sa kasaysayan ang hostage-taking kahapon. Dito sa Pilipinas, nanghihinayang ang presidente ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce sa nangyari kung kailan sumisigla na ang pagdating ng mga turista mula Hong Kong at ibang parte ng China dito. Sa kabuuan, 4% ng tourist arrival sa bansa ay mula sa Hong Kong. Sabi ni Alfonso Uy, ang sinserong pakikiramay, pag-intindi sa kanilang sentimiento at patuloy na pagtiyak sa seguridad ng mga turista ang tanging magagawa ng mga Filipino-Chinese sa ngayon. We cannot blame them for this kind of response, but we have to continue with our effort on the other hand to really show the world that this is still a place worth coming to. Nagsindi rin ng kandila sa iba't ibang parte ng bansa tulad ng Baguio, Davao at Cebu para ipamalas ang pakikiisa sa pangungulila ng mga pamilya ng mga biktima sa Hong Kong. Seth Orenya Dillon, Patrol ng Pilipino.